So guys, panoorin po natin ito, no. Ito po yung kasaysayan kung saan si Cory Aquino, yung dating presidente po, no, ay gustong sakupin itong templo, mga kababayan. Ito po yung buong kasaysayan, no, para malaman din ng lahat ng ating manonood. Sa mga hindi nakakaalam, itong pong templo sa Central ay balak sanang sakupin o kunin nito ni Cory Aquino para dahil malakas siya sa Katoliko. Parang sanib puwersa kasi yan eh. Si Cory malakas sa Katolik at gusto nilang kunin ang templo. Parang gusto nilang gawing basilica, mga kababayan. Basta magiging siya, malaking simbahan natin ng Katoliko. So ito, panoorin nyo mga kababayan para alam nyo po yung history. So ito. Ng Pilipinas, ang politika at relihiyon ay madalas na nagtatagpo sa mga kontrobersyal na pangyayari. Isa sa mga naiulat na insidente ay ang tangkang kukubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo sa gustong sakupin, no, yung Central sa QC. Quezon City. Ang punong tanggapan na ito ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya ng mga kaanib, kundi isa ring mahalagang bahagi ng kanilang espiritual na pamumuhay. Sa ilalim ng pamumuno ng tagapamahalang pangkalahatan na si kapatid na Eranio G. Manalo, ang iglesia ay hinarap ang isang makabaluhang hamon na tila pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ayan mga kababayan, 'di ba? Ilang presidente na yung gustong sirain yung iglesia pero hindi sila nagtagumpay. Unang-una si Marcos Sr. May sinabi siya bandang huli, sabi niya, huwag niyong gisingin ang natutulog, ang higanteng natutulog. Si Enrile naman, kung gusto niyong kung gusto niyong gumulo ang buhay niyo, guluhin niyo daw ang iglesia ni Cristo. Pati si Miriam nagbigay din diyan ng statement. Pati ito si Cory Aquino gustong sakupin yung yung iglesia, pati si Arroyo, pati si Noynoy, mga kababayan, pero hindi sila nagtagumpay. So ito, panoorin pa natin. Noong dekada 80, kasagsagan ng tensyon sa politika. Matapos ang pagbagsak ng Administrasyong Marcos, lumitaw ang mga ulat ukol sa balak na agawin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Ang administrasyon ni Cory Aquino na aktibong sinusuportahan ng simbahang Katolika. Ayon sa ulat, ang balak ay ang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City at gawin itong bagong Malacanang. Ang templo na Di pala basilica, mga kababayan, bagong Malacanang pala. Grabe, no? Bagong Malacanang. naman ng Iglesia ni Cristo na itinuturing na banal na lugar ng pagsamba ng mga kaanib ay di umano'y pinagnanasaan nilang gawing isang basilika para sa kanilang relihiyon. Ito pala Ang yung templo gagawing basilika. Itong plano ay isang napakalaking banta sa kalayaan ng pananampalataya at isang malinaw na hakbang na maaring magresulta sa tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng iglesia. Subalit hindi nagtagumpay ang anumang tangka laban sa Iglesia ni Cristo. Sa halip, nakita ng marami ang matatag na paninindigan ng iglesia sa harap ng mga banta. Ang plano umano'y pinangunahan ng mga alagad ng simbahang Katolika, kabilang si Jaime Cardinal Sin, na kilalang tagapagtaguyod ng People Power Revolution. Ang kontrobersya ay nag-ugat sa alitan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng mga puwersang sumusuporta sa administrasyon ni Cory Aquino. Ang Iglesia ni Cristo ay nanatiling neutral o minsan ay kritikal sa administrasyon ni Cory Aquino, ay tinitingnan ng ilang panig bilang banta sa mga layunin ng gobyerno. Yan, ang balak ng pagkubkub. Sa pamumuno ni dating General Rodolfo Biazon,
na may suporta mula kay Jaime Cardinal Sin upang kubkubin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo. Ang balak na ito ay itinuturing na isang hakbang upang ipakita ang kapangyarihan ng pamahalaan laban sa isang organisasyon na may malaking impluensya at bilang ng mga kaanib. Grabe no, mga kababayan no. Balak gawing Malacanang. Pero hindi sila nagtagumpay. Ang mga ulat ay nag-uugnay sa panahong ito ng tensyong politikal sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino, kung saan ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na pinanindigan ang kanilang pananampalataya at prinsipyo sa kabila ng iba't ibang banta. Ang ganitong mga hakbang ay tila pagtatangkang hadlangan ang kalayaan ng Iglesia sa pagsamba at pamamahala sa sarili nitong mga gawain. Ang tugon ng Iglesia, ito na. Sa ilalim ng matibay na pamamahala ni kapatid na Eranio G. Manalo, hindi natakot ang Iglesia. Ang mga kapatid na tagapagbantay at mga security personnel ng Iglesia ay nagpakita ng tapang at kahandaan, hindi lamang bilang tagapagtanggol ng sentral, kundi bilang tagapangalaga ng pananampalataya. Sa oras ng banta, nagtulungan ang mga kapatid, mga sibilyan man o sundalo, upang tiyaking ligtas ang lugar. Ayan, sabi dito sa comment mga kababayan, no? Katoliko ako, pero hanga ako sa INC. Ayan, mga Katoliko no, humanga sa Iglesia ni Cristo mga kababayan. Kasi talagang ano no, matindi ang paninindigan mga kababayan. Katulad na lamang nito, gustong sakupin pero hindi sila nagtagumpay mga kababayan. Pagkatapos ng dramatikong tagpong iyon, isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe ang naiparating sa lahat. Ang pagkakaisa ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang limitado sa loob ng mga kapilya, kundi umabot maging sa hanay ng iba't ibang sektor tulad ng militar. Ang pagkakatuklas ng mga sundalo na ang kanilang kinakalaban ay kapwa nila kaanib ay nagresulta ng isang di inaasahang pagbabagong loob. Ang tensyon ay napawi at ang banta ng karahasan ay nauwi sa kapayapaan. Napag-alaman na sa gitna ng banta, ang mga kaanib ng Iglesia ay nagpakita ng isang hindi matatawarang pagkakaisa at di matitinag na paninindigan. Kasama mga tagapagtanggol ang ilang sundalong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpakita ng kanilang katapatan, hindi lamang bilang mga tagapagsilbi sa bayan, kundi bilang mga kaanib na handang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya at ang Iglesia. Grabe no mga kababayan no. Ito pala talaga ang nangyari noon sa templo ng Central, pero hindi nagtagumpay itong administrasyon ni Cory Aquino. Pagkos hanggang ngayon mga kababayan namamayagpag at talagang talagang namamayagpag ang Iglesia ni Cristo ngayon. Nakikita nyo naman sa mga kapilya, ang gaganda ng kapilya mga kababayan. Kahit nga bumagyo, lumindol mga kababayan, nakita nyo yung panood nyo yung lindol doon sa may Gensan. Gumuho na yung katabi no, pero yung Iglesia ni Cristo na kapilya nanatili pa rin nakatayo. Wala man lang ka-damage mga kababayan. Ganun po kapag talagang talagang yung kapilya mo ay pinoprotektahan ng Panginoon mga kababayan. Ganun po katibay. Talagang nakakapanganindig balahibo mga kababayan yung napanood ko na yon, yung kapilya sa Gensan. Grabe, nakatayo pa din. Talagang magugulat ka. Yung iba wasak-wasak na no, pero yung kapilya buo pa din, wala man lang damage. Doon pa lang makikita mo na yung protection ng Panginoon ay talagang buong buo mga kababayan. May isang mahalagang tagpo ang naiulat.
Ang mga sundalong di umano'y lulusob ay napaligiran ng mga kaanib ng iglesia na tahimik Pinaligiran pala ng mga kaanib, no? Ang mga sundalo. ngunit matapang na nakaposisyon sa kanilang likuran. Hindi nila inaasahan na ang mismong hanay ng mga sundalo ay mga kaanib ng iglesia na nakahandang tiyakin ang kaligtasan ng Central Office. Sa bawat galaw, naroon ang kahandaan ng iglesia na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya habang nanatiling mapayapa, mahinahon at ganap na nagtitiwala sa Diyos. Grabe, no? Nakakaiyak, mga kababayan, no? Yung mga kaanib na mga sundalo din, talagang binantayan din yung mga kaanib, no? Na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Binantayan din nila para wala di talaga mangyari, mga kababayan. At talagang inasa nila sa Panginoong Diyos, no, kung ano yung mga mangyayari. Ang kwentong ito ay isang paalaala na hindi masusukat na biyaya ng Diyos na sa bawat pagsubok, siya ang ating kalasag at kanlungan. Sa Aklat ng Awit 37, talatang 28, ay muling naging totoo para sa mga kapatid. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang katarungan at hindi niya pinabayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman. Ang tapak ni KRD. Si KRD ay naging huwaran ng hindi matitinag na lakas ng loob at pananampalataya. Isang leader na buong tapang na humarap sa anumang banta laban sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya kailanman natakot sapagkat naniniwala siya ng buong puso na ang Diyos ang tunay na tagapag-ingat ng kanyang bayan. Ang bawat hakbang at desisyon niya ay nag-ugat sa malalim na tiwala sa pangako ng Diyos na protektahan ang kanyang mga lingkod, gaano man kalaki ang hamon na kanilang kinakaharap. Grabe, no, mga kababayan, no? Nakakabilib po, no? Si Felix Y. Manalo, mga kababayan. Grabe, 1914 tinayo, diba? Yung Iglesia ni Cristo. July 27, 1914, kung kailan naganap ang unang digmaan pandaigdig, mga kababayan. At yun din ang nakasulat sa Biblia, mga kababayan. No? Sa mga huling araw, talagang nakakapanindig balahibo, mga kababayan, yung yung paninindigan, lalo na yung sugo na si Felix Manalo, mga kababayan. No, hanggang ngayon, yung nasimulan niya, hanggang ngayon buhay pa rin. Talagang nakatayo pa rin, mga kababayan, yung mga kapilya na talagang matitibay pa rin, mga kababayan. Kaya kayo kung ano yung masasabi nyo, mag-comment po kayo kung ano yung pahayag nyo sa Iglesia ni Cristo. So, sa nangyayari ngayon, lalo na ngayon sa panahon ni BBM, na sabi daw ay susugurin din daw di umano ang templo dahil nga daw nagtatago doon si Bato. Anong gagawin doon ni Bato, mga kababayan? Hindi po yun totoo na nagtatago doon, at hindi po yun kukup-kupin ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga hindi naman nagano ng politiko ang INC, mga kababayan. Kaya itong palabas nila na nandoon daw si Bato, kani-kanila na lang yun para mapasok nila itong templo, pero hindi nila mapapasok yan, mga kababayan. Talagang mahihirapan sila. Dadaan muna sila sa butas ng karayom. Talagang magagalit at hindi papayag ang ibang kanib dyan sa Iglesia ni Cristo. So hanggang dito na lang, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito, no? Sa gustong pagkasak dati ni Cory Aquino na hindi nagtagumpay. So sa mga bagong pasok dyan,
like at pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.